I am Benrick Castillon, a registered psychometrician and a former child in conflict with the law. And also, I am working with the children in conflict with the law as a focal person in Cebu City. Kanang nag-edad ko og 13 years old, didto jud ang ako ang para nako ang pinaka-crucial part sa life ko kasi, dun ko yun na-experience kung unsa kapait ang kinabuhi. Si Benrick dati, isa siyang batang walang ama at saka nahiwalay siya sa landas ba parang sige siya eskwela pero kanang magundak-undang ba. Yung namatay na yung tiyahin niya, yung nagpakain sa kanya kasi ako minsan hindi ako makapakain sa kanya. Doon na siya pumunta sa Slicyan, naghingi ng pagkain, ganyan niya. Nanglimos na siya, tapos nang-snatch. Before ako nakapasok ng Magoni, many intervention that happened. After the seminars, after the intervention, back to the community, balik na naman sa dating gawi namin. Mao to the cycle of being a street children and being a children in conflict with the law. Different crimes that happened that time. Every time, ma-report kami sa barangay, ang mga barangay workers will said na kamo na sad, no? Balik-balik naman mo. During that time, wala kasi akong saktong pananaw sa buhay ko kung saan talaga ako papunta nun. Ako si Councilor Carl Stephen Villarmino, dating kapitan ng Barangay San Bagdos. Sa panahon ko, sa pagkakapitan ko, doon yata nag-start yung journey ni Benrick. Alam naman natin si Benrick noon, yung palaboy, ganon, standby. Siyempre naman, may panahon talagang mag-conflict siya sa mga otoridad, no? Lalo na sa barangay kasi ang barangay naman talaga primarily nandito sa ground level. Merong psychologist na pumunta sa aming barangay. Sinabihan ko siya na mas makatutulong if ever ma-separate ako dito sa community kasi wala na akong pag-asa talaga dito. The crime is very high. No? Ang nakapalibot sa amin that time, puro illegal activities like selling drugs, kanang isuguon ni nga pamaligya dito, ihatod ni in exchange of a small amount of money. That time, para sa akin, malaki na yun as long as makakuha siya, makasustain siya sa akong needs, na makakaon ko. After ko sinabihan yung psychologist na nag-conduct ng intervention program sa aming barangay, meron siyang in-offer which is the Don Bosco Magoni. Sabi niya sa akin na okay ba raw ako napapasok siya sa Don Bosco ko, okay, okay lang kasi para sa kinabukasan mo yan. After the immersion, there's something good naman sa nakuha ko. For me that time, as long as there's food, nung makakakain ako ng 3 sa isang araw, para sa akin, okay na yun. Day by day, living in Magoni, napugos jud ko nga mo follow rules because kinahanglan ni siya sa akong pag-recover. Kasi na-envision ko na yung life ko. If ever, magpapatuloy ako sa aking pagiging CICL, alam ko na kung saan ako patungo nun. No? It's either in prison or cemetery. Hinay-hinay po nako nakitaan ang akong purpose. Hinay-hinay po nako nakitaan ang akong worth. As I go through to the Magoni aftercare program, the program really designed to reform those children or CICL like me to become better. So, dinhi po ako nakatunan sa Magoni ang respect, ang pagtahod sa mga kuwan, sa mga kaparian, not just only sa mga Salesian fathers and brothers, but also to those who are elder. Natuto akong maging open to learn more many things na hindi ko na-learn sa labas or sa community.
after 10 months or almost a year of staying here in Don Bosco, Magoni. Nakagraduate ako sa technical vocational course na kinuha ko dito, tapos nakapasa pa ako ng ALS. Before ko nigawas, diri nga institution, nilingi pa ko sa Magoni, sulti ko, ni-promise ko sa akong kaugalingon na mubalik ko diri. Pero dili tungod ko sa ka-client, batungod ako na po'y mutabang sa mga parehas ko na. I decided to take the risk and to continue the journey of recovery. Nag-eskwela ko, isip ko sa estudyante sa psychology, kuyawan ko kay para na ko dili nindot ang ako foundation sa pag-eskwela. No, ako ni agi sa sakto sa tarong nga proseso, ako ni sunod sa grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Didiretso ko tungod sa ALS. Usa sa akong gikuan na to kay bas hindi na ako ma-survive, bas hindi na ako kaya. Kay working student na estudyante sa buntag, janitor sa gabi. That experience really give me the courage to continue because who would thought a former street child, a former child in conflict with the law, become a leader in the school and in the community. I passed the board exam last 2023. I decided to work in LGU, to work as a focal person for the CICL. Isa sa function ni Benric is yung focus on focal on aftercare program for the CICL. Nag-rescue din siya ng mga bata sa all 80 barangays pag na meron pong mga rescue o reach out. Kita ko ni Benric, he has more ambition. Parang na-restore talaga, no? Given the challenges sa iyang own self, but still he managed. From nothing to something, no, pagkabadlungon niya karon mao na siya murag nahimo ng role model sa katong pag-start niya nagdesugod mi nga nag-journey mi atong 2015 hangtod karon murag moingon ko diha ko nakaingon ba nga ang batan-on di ay basta nailay klaro nga damgo whatever imuhang present imo nga sitwasyon kung nasayop man gani ka no whatever nga nakuan ka murag naglisod jud ka sa mga struggles nimo dili ida hindrance na siya nga makabot nimo ang unsa pa imong damgo sa kinabuhi. Masaya na ako ngayon nga, nakatrabaho na siya, may pamilya na din siya, na siya mga anak, successful na siya siyang pag-aaral. Siya nag-support sa akin ngayon ng pagkain, kung anong gusto ko, siya nag-support. I can say that she is proud of me. The whole family, the whole member of the family is really proud of what I achieved now. First of the family member that became a licensed professional. First in the family who choose to break the cycle of poverty, the cycle of trauma in the family. Instead of judging, instead of jump into conclusion, directly jump into conclusion na itong mga bata ito hindi na ko magbabago. They have to try to understand where they came from and ano talaga yung mabibigay na tulong. In that way, they can help also those children in conflict with the law to become better.